Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa inyong mga masugid na taga-subaybay sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Dati na po akong taga-subaybay ng inyong channel at talagang nakaka-relate po ako sa mga kwentong inyong binabasa. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang naging karanasan ko sa buhay. Ikikwento ko din po yung nakakatakot kong encounter sa isang aswang. Totoo talaga sila. Hindi sila katang-isip. Ang encounter ko na yon ang nagmulat sa akin sa iba't ibang kababalaghan na nangyayari pala sa totoong buhay. Sinubukan ng nilalang na to ang katatagan ko bilang isang tao. Ang aswang na ito ay hindi lang basta isang aswang. Isa din siyang malupit na mangkukulam. Sisimulan ko na po. Pero bago ang lahat, magpapakilala muna ako. Ako po si Rafael, isang dating OFW. At ito ang aking kwento. Hating gabi sa Riyadh, pero dilat na dilat pa rin ang mga mata ko habang nakahiga sa manipis na pom. Katatapos lang ng overtime shift ko sa isang construction site. Kinuha ko ang cellphone ko para sana i-video call ang partner kong si Delia. Pero biglang nag-ring ito. Nakita ko sa messenger yung pangalan ng nanay ko. Agad ko itong sinagot. Nay, bakit po kayo napatawag? Buti naman at sinagot mo na, Rafael. May sasabihin kasi ako sa'yo. Ano po yun? May kailangan po ba kayo? Anak, pasensya ka na ha. Pero hindi na kasi ako makatiis. Kailangan mo nang malaman ang mga ginagawa ni Delia dito, anak. Nay, ano na naman ba to? Makinig ka sa akin. Niloloko ka ni Delia. Kanina galing ako sa bahay niyo. May kinakasama na pala siyang ibang lalaki. Nay, pwede bang tigilan niyo na si Delia? Di ba pinag-usapan na natin to noong nakaraang linggo lang? Huwag niyo namang siraan ang asawa ko. Asawa? Hindi mo asawa ang babae na yon. Bakit kasal ba kayo? May anak ba kayo? Wala naman, di ba? Tigilan mo na ang pagpapadala ng pera sa kanya. Sayang lang. Napapikit ako at napahilot sa akin sentido. Medyo naramdaman ko kasing sumakit yun dahil sa pagtitimpi ko sa ugali ng nanay ko. Naiinis ako dahil nagsisimula na naman siya sa paninira niya sa aking live-in partner na si Delia. Halos 2 taon na kaming nagsasama ni Delia bago pa ako nakapagtrabaho dito sa Riyadh. At sa halos 5 taon ko dito sa abroad, panay ang tawag niya at kung ano-anong paninira ang ginagawa. Anak, paniwalaan mo naman ako. Nagsasabi ako ng totoo. Nakita ko sila mismo, doon sa bahay mo. Lahat ng sinasabi ko sa'yo totoo, anak. Dahil yung mga kaibigan mo dito mismo ang magsasabi na may kinalolokohan na ngang iba ang Delia na yon. Kaibigan? Wala naman akong kaibigan dyan, Nay. Ang sabihin mo, sabi-sabi lang yan ng mga chismosang inggitera dyan sa baryo. Hindi chismis yun, anak. Maniwala ka. Nakita ko nga mismo. May lalaki siya, anak. Maniwala ka. Doon na nga daw sa bahay mo natutulog yung lalaki ngayon. Teka, may pruweba ba? May picture ba? Wala, anak. Wala naman pala eh. Paano niyo po mapapatunayang totoo lahat ng sinasabi niyo sa akin kung wala naman kayong ebidensya? Nanay mo ko, Rafael. Bakit kailangan ko pa ng ebidensya? Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Nay, tama na. Inaantok na po ako. Gusto ko na pong matulog. Sige na po, papatayin ko na tong tawag niyo. Sandali lang naman, anak. Concern lang naman ako sa'yo eh. Gusto ko sanang tanungin sa'yo, anak, kung nagpapadala ka pa ba ng pambili ko ng gamot.
Kasi ilang buwan na rin akong hindi binibigyan ng asawa mo. Paano yung maintenance ko, anak? Ilang buwan na akong di nakakainom. Wala pong binibigay sa inyo si Delia? Aba, parang imposible naman po yun, Nay. Buwan-buwan po ako nagpapadala sa kanya ng pera sa inyo. Sige, kakausapin ko na lang po siya mamaya. Anak, baka pwedeng sa akin mo na lang ipadala ng rekta ang pera. Sayang kasi, nilulustay lang ni Delia sa mga walang kwentang bagay. Doon na, nagsimulang kumulo ang dugo ko. Hindi dahil sa naniniwala ako sa kanya, kundi dahil pagod na ako sa paulit-ulit na pagsusumbong niya sa akin at sa paghahabi ng iba't ibang kasinungalingan sa asawa ko. Alam ko, tungkol lang ito sa pera. Madalas kasing sabihin sa akin ni Delia na palaging nanghihingi ng sobra sa kanya si nanay. Wala naman daw talaga siyang sakit na dapat alagaan ng gamot. Nay, tama na, Nay. Sobra na kayo. Pinagtataasan mo ba ako ng boses, anak? Ano to? Wala ka na rin bang respeto sa akin? Dahil sa babae na yan? Tumayo ako mula sa higaan at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng maliit naming kwarto kahit tulog na ang mga kasama ko. Respeto? Marunong akong rumispeto, Nay. Pero kayo, sobra na. Alam ko kung ano ang laro nyo eh. Kaya nyo lang naman sinisiraan si Delia kasi gusto nyo sa inyo ko lahat ipadala ang pera ko. Mukha kayong pera. Hindi nyo matanggap na may sarili ng pamilya ang anak mo. Bawiin mo yung sinabi mo. Hindi ako ganyan, Rafael. Bakit ko babawiin? Yun naman ang totoo, di ba? Mula na nag-abroad ako, wala na kayong ginawa kundi ang gawan ng kwento si Delia para mag-away kami. Kasi kapag nag-away kami, ina-assume nyo na ikaw na ang hawak sa ATM ko. Anak, hindi ganon. Wala akong pakialam sa pera mo. Oo, humihingi ako ng pera. Pero para lang naman sa gamot ko yun. Tumigil na po kayo, Nay. Alam ko yung mga pasikreto mong paghingi sa asawa ko ng dagdag na pera. Hindi ka makontento sa binibigay ko. At ang nakakalungkot pa, sa sugal mo lang ginagamit ang perang hinihingi mo kay Delia. Ano? Wala akong hinihinging pera sa kanya, anak. Nag-iimbento lang ang babaeng yun. Sinungaling siya. Hindi siya sinungaling, Nay. Kayo ang sinungaling. Makasarili ka, Nay. Sarili nyo lang ang iniisip nyo. Wala kayong pakialam kung mawasak nyo ang pamilya ko. Basta makuha nyo lang ang gusto nyong pera. Anak, pinalaki kita ng maayos. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Huwag nyo akong matawag-tawag na anak. Simula ngayon, huwag nyo na akong ituring na anak. Wala na kayong karapatan na pakialaman ng buhay namin. Nasusuka na ako sa ginagawa nyo. Sobra ka na, Nay. Ako, sobra? Grabe ka naman. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Lalo na sa iyo. Pero kung yan ang gusto mo, bahala ka. Wala na akong magagawa. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Rafael. Magsisisi ka. Magsisisi ka. Hindi ako magsisisi. Alam kong tama ang desisyon kong piliin ng asawa ko. Pinindot ko ang end call sa messenger at ibinato ko ang cellphone. Wala akong magawa sa pagkakataong yun, kundi ang mapasabunot na lamang sa buhok ko. Nalulungkot ako ng sobra dahil kung kailan malapit na akong umuwi, ay saka naman mangyayari to. Sa loob ng 5 taon kong pagtatrabaho, akala ko maaayos ko ang pamilya ko at mabibigyan sila ng magandang buhay. Si Delia, si nanay at si tatay. Pero iba ang nangyari. Lalo kaming nagkagulo. Lumipas ang 2 linggo. Hindi ko kinausap ang nanay ko. Ilang beses din niyang sinubukan na tawagan ako. Pero tiniis kong hindi sagutin. Hindi ko siya pinapansin. Lalo na't ang buong atensyon ko ay nasa nalalapit kong pag-uwi. At sa mismong araw
ng pagbiyahe ko pabalik sa Pilipinas. Walang nakakaalam maski sino sa kanila na uuwi na ako. Lalo na si Delia. May balak kasi akong sorpresahin siya. Bumili ako ng wedding ring. May balak na akong ayain siyang magpakasal. Pagbaba ko sa NAIA, hindi na ako nagpasundo. Sumakay ako ng taxi, diretso sa bahay namin. Sobrang excited na akong makita yung bahay na pinagawa ko at pinaghirapan ko sa loob ng 5 taon. Pero nang huminto ang sasakyan sa mismong tapat ng bahay ko, nadismaya ako. Walang nabago, wala ding naayos. Bumaba ako ng sasakyan. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Paghawak ko sa main door, nagtaka ko. Bukas. Pagpasok ko, amoy kulob. Binuksan ko ang ilaw sa sala at doon ako mas lalong nadismaya. Anak ng putya, bakit ganito? Ang dumi. Nasaan ba ang asawa ko? Ba't parang hindi natirahan tong bahay na to? Pinagmasdan ko ang sala. Wala yung 55 inches na TV na hiniling niyang biling ko. Yung inverter na rep na request niya wala sa kusina. Ang naabutan ko, yung mga nakakalat na bote ng beer sa saig, mga balat ng chichirya na nilalanggam na, at ang makapal na alikabok at sapot sa bawat sulok ng bahay. Delia? Delia, nandito na ako! Tinawag ko siya. Umasa ako nandoon lang siya sa loob ng kwarto o kaya naman ay nasa banyo. Pero walang sumagot. Dali-dali akong pumanhik sa kwarto namin. Pagbukas ko ng pinto, bumulaga sa akin ang maguluring higaan. Nakabukas ang pinto ng kabinet. Wala na halos damit doon, pero nang silipin ko ang ilalim ng kabinet, may mga nakita akong ilang piraso ng damit. Kinuha ko ang isa. Isang malaking jersey yun na pang basketball. Tapos doon, sa may lalagyan ng sapatos, may isang pares ng rubber shoes na size 11. Pero size 9 lang ako. Anong ibig sabihin nito? Delia, nasan ka? Hayop ka, magpakita ka sa akin! Habang nanggagalaiti ako sa galit, may tumawag sa labas ng bahay ko. Tao po! Delia, nandiyan ka ba? May tao ba dyan? Boses lalaki yon. Agad akong lumabas ng bahay, galit na galit. Handa na talaga akong manuntok ng mga oras na yon, pero natigilan ako nang makilala ko siya. Siya man ay nagulat nang makita ko. Gani, anong ginagawa mo dito? Agad niya akong inakbayan, pero bigla niyang naramdaman na nanigas ako sa galit at gulat. Humiwalay siya at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Kailan ka pa dumating? Akala ko sa katapusan pa. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Tumingin siya sa loob ng bahay. Tapos balik sa akin. Nakita mo na? Ang alin, Gani? Yung bahay kong parang basurahan? O yung gamit ng lalaki sa kwarto ko? Kanino yun? Sa'yo? Napakamot si Gani sa batok niya. Sabay na pabuntong hininga ng malalim. Tara sa loob, pre. Doon tayo mag-usap. Pumasok kami sa loob. Naupo kami sa maalikabok na sopa. Tahimik lang ako at hinintay ang anumang sasabihin niya. Rap, matagal nang hindi dito nakatira si Delia. Oo, paminsan-minsan pumupunta siya dito. Pero dumadalaw lang. Sa ibang bahay na siya umuwi. Kaninong bahay siya umuwi? Naalala mo ba si Eduardo? Yung ex niya nung high school na tricycle driver ngayon. Oh, anong meron sa gagong yon? Yung lalaki ni Delia, pare. Matagal silang tumira dito. Kailan lang sila lumipat? Ang walang niya. Pero bakit di mo sinabi sa akin? Bakit di mo man lang ako chinat para malaman ko? Nako, hindi ko naman alam mag-cellphone, pare.
Saka wala din naman akong pambili ng gadget. Alam mo namang hamak na basurero lang ako. Yung kinikita ko para lang sa mga anak ko. Pasensya ka na pare. Ganun ba? Hindi ko alam eh. Pasensya ka na, Gani. Ayos lang. Pero totoo bang hindi umabot sa'yo yung kataksilan ng asawa mo? Hindi ba sinabi ng nanay mo sa'yo? Si nanay? Oo, kasi alam mo, nung isang buwan lang, sumugod dito yung nanay mo. Naabutan niya yung dalawa. Nagwala, nagsisigaw dito sa kalsada. Pinagpapalupa nga niya ng walis tabo yung dalawa tsaka pinalayas. Natigilan ako. Doon ko napagtanto na totoo pala lahat ng isinumbong sa akin ng nanay ko. Nasaan na sila ngayon? Balita ko nasa Batangas sila. Tinakpan ko ang mukha ko gamit ang aking dalawang palad. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Sobrang sakit. Hindi lang dahil niloko ko ni Delia, kundi dahil sa katotohanang itinaboy ko ang nag-iisang tao na lumaban para sa akin. Ang nanay ko. Si nanay. Sinabi niya sa akin na totoo. Pero sa tuwing nagsusumbong siya, hindi ko siya pinaniniwalaan. Tapos nitong huli, inaway ko pa siya. Sinabihan ng mga masasakit na salita. Itinakwil ko ang nanay ko. Dahil sa babaeng yun. Nako, ang saklap naman yan pre. Kawawa naman ang nanay mo kung ganun. Tumayo ako at inakbayan si Gani. Gani, samahan mo ko. Saan tayo pupunta? Sa barangay? Magpapablatter ka? Hindi. Samahan mo ko sa tindahan. Bibili ako ng alak. Gusto kong maglasing pare. Gusto kong kalimutan yung katangahan ko. Wala nang nagawa si Gani, kundi ang sumunod. Bumili kami ng 2 long neck at ilang pakete ng mani. Doon kami pumwesto sa sala. Tagay pre. Pasensya ka na. Wala pang masarap na pulutan eh. Wala akong pera eh. Pinadala ko sa hayop na babaeng yon yung huling sahod ko. Sus, huwag mo nang isipin yun, ikaw naman oh. Sanay naman tayo sa ganito di ba? Naalala mo nung high school tayo? Minsan nga, tubig lang chaser natin solve na tayo Pero pre, dahan-dahan lang tayo Diyos ko, 2 long neck pa naman to. Baka di natin kayanin. Paniguradong bagsak tayo nito pareho. Yaan mo na, Gani. Ngayon lang naman to Pagbigyan mo na ako. Gusto ko lang talagang makalimutan yung sakit Kahit ngayong gabi lang. Sige, sasabayan kita. Pero pangako mo sa akin bukas babangon tayo Aayusin natin to. Hindi pwedeng ganyan ka. Bukas? Bahala na bukas. Nagsimula na kaming mag-inom. Bawat tagay, parang tubig ko lang na nilalaklak. Maapdi yun sa tiyan, pero binabaliwala ko lang. Walang tatalo sa sakit na nararamdaman ng dibdib ko. Ilang lagok pa lang ng alak, umikot na kagad ang paningin ko. Alam mo pare, susurpresahin ko sana yung walang yung babae na yun Bumili pa naman ako ng wedding ring namin. Kasi pakakasalan ko na sana siya. Pero pambira, ako pala ang masosurpresa. Muli kong binuhusan ng alak ang baso ko at diretsong tinungga. Pare, tama na yan. Lasing ka na pare. Hindi pa ako lasing pare. Masakit pa rin Alam mo, ang tanga-tanga ko. Pinagpalit ko yung nanay ko sa manlolokong babaeng yon. Ano pang mukhang hiharap ko sa nanay ko, pare? Ayos lang yan, ano ka ba? Alam kong madali lang kayo magkakaayos na mag-ina. Mabait naman si Tita Ansing Mapapatawad ka nun. Hindi pare. Walang kapatawaran ng mga sinabi ko at ginawa ko sa kanila, pare. Nakakahiya. Kung nahihiya ka pa, huwag mo na munang isipin yan. Ayusin mo na lang muna ang buhay mo, pare. Ang una mong dapat gawin, mag-move on.
Kalimutan mo si Delia. Kalimutan? Paano ko kakalimutan yun? Nasa kanya lahat ng pera ko. Kailangan mabawi ko lahat ng pera ko, pare. Hindi pwedeng ganito na lang. Nagpatuloy kami sa pag-inom. Nagpatuloy din ang kwentuhan. Hindi ko na binibilang ang tagay. Basta maubos ang laman ng baso na ilalagay ko ron. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala si Gani. Samantalang ako, bagsak sa saig. Tumatawa tapos iiyak na para bantanga. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa posisyong yon at hindi ko na rin namalayan na nakatulog ako. Kinabukasan, nagising ako na sobrang sakit ng ulo ko. Tanghali na, nakaalis na si Gani. Nag-iwan siya ng sulat at pandesal sa lamesa pero hindi ko ginalaw. Tinignan ko ang paligid. Mas lalong gumulo. Dahil doon ay muli kong naalala si Delia. Kasabay nito ay bumalik na naman yung sakit. Doon na nagsimula ang sunod-sunod na araw ng pagkalugmok ko. Inubos ko ang natitira kong ipon sa alak. Araw-araw, gabi-gabi. Wala akong ibang ginawa kundi ang uminom para takasan ang realidad. Hindi ko na nilinis ang bahay. Hinayaan kong mabulok ang mga pagkain. Hinayaan kong mapuno ng sapot ng gagamba ang kisame at mga dingding. Nahihiya akong umuwi sa magulang ko. Ang taas kasi ng pride ko noon, Sir Blair. Hiyang-hiya ako kay nanay. Kaya pinili kong magtago. Pinili kong lunurin ang sarili ko sa alak kaysa humarap sa kanila at amining nagkamali ako. Nang maubos na ang pera ko, nagsimula na akong magbenta ng mga natitirang gamit sa bahay na may halaga. Yung mga bakal, yung mga lumang dyaryo, bote, plastik, na ibenta ko na sa junk shop. Isang araw, pagising ko, wala na akong makain. Wala na rin akong maibenta. Wala nang natira kundi yung 4 na pader na unti-unti nang nilalamon ng mga amag at lumot. Isang hapon, dumating ulit si Gani. May dala siyang isang supot ng kanin at ulam. Nagulat siya nang makita ko. Ilang araw din kasi siyang hindi nabisita sa bahay ko. Pre, ano nangyari sa'yo? Para ka ng bangkay dyan sa itsura mo ah. Kumakain ka pa ba? Wala akong ganang kumain, pare. Naku naman, talagang pinababayaan mo na sarili mo ah. Halika, halika. Mabuti pa'y kumain ka, pare. Ayoko. Bigyan mo na lang ako kahit isang bote ng gin, pare. Alak na naman? Ano na bang balak mo sa buhay mo ah? Wala. Hinihintay ko na lang na kunin ako ni Lord o kaya ni Satanas. Depende kung sino sa kanilang mauna. Tarantado, huwag kang ganyan. Alam mo, mabuti pa ibenta mo na tong bahay mo para makalimutan mo na si Delia. Tapos umuwi ka sa inyo. Ayusin mo na yung gulo niyo ni Tia Ansing. Doon ka na lang sa probinsya. Ako, uuwi. Para ano? Para makita nilang talunan ako. Kung mahalaga pa ako sa kanila, bakit ni minsan, hindi man lang nila ako sinilip dito? Si tatay, si nanay, pati yung kapatid ko. Wala. Nakalimutan na nila ako. Kasi wala na akong pera. Ganun naman talaga ang pamilya, di ba? Kapag wala ka ng pakinabang, basura ka. Hindi totoo yan, pare. Pamilya mo yun eh. Hindi sila ganun. Tinitigan niya ako, tapos bigla siyang lumapit at hinawakan ang balikat ko. O sige, kung ayaw mo, ikaw ang bahala. Pero ayusin mo naman ang buhay mo, pare. Gusto mo, ipasok kita sa trabaho. Tamang-tama, naghahanap sila ng bagong basurero. Ano, gusto mo? Ako? Magiging kolektor ng basura? Anong tingin mo sa akin, desperado? Gani, kahit ganito ako, hindi ako bababa sa antas ng mga basurero. Wag na lang.
Mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom kaysa humawak ng basura ng ibang tao. Natahimik si Gani. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pagkadismaya. Dahan-dahan niyang binitiwan ang balikat ko at saka paatras na lumayo. Sige, sabi mo eh. Una na ako. Iniwan niya ako. Sa pagkakataong yon, wala akong pakialam kung ano ang nararamdaman niya. Kung nasaktan ba siya o kung napikon man siya sa sinabi ko. Pero bago siya umalis, iniwan niya yung pagkain na may kasamang pera. Agad akong lumabas para muling bumili ng alak. Uminom ulit ako hanggang hindi ko na naman namalayan ang pagdilim. Tumayo ako at naglakad ng pasuray-suray. Hinanap ko ang switch ng ilaw. Pero nung sinindihan ko na, ayaw magsindi. Anak nang. Mukhang naputulan na yata ako ng kuryente ah. Hayop na yan. Lumapit ako sa may pinto at sumandal sa may hamba. At habang naroon ako, may iba akong naramdaman. Para bang may nakatingin sa akin. Kaya naman, iginala ko ang mga mata ko. At sa may poste ng ilaw, may nakita akong nakatayo doon. Hindi ko maaninag kung babae o lalaki. Nakasuot siya ng itim na damit. Tuwid na tuwid ang pagkakatayo at nakatingin ng diretso sa akin. Hindi din siya gumagalaw. Hoy, anong tinitingin-tingin mo? Hindi siya sumagot. Nanatili lang siyang nakatayo. Anak nang, sino ka ba ha? Magnanakaw ka ba? Minamanmanan mo ba ang bahay ko? Hoy, sinasabi ko sa'yo ha, wala ka nang makukuha dito. Hindi pa rin siya gumagalaw. Parang baliwala sa kanya ang mga sigaw ko. Napikon ako at paulit-ulit ko siyang pinagmumumura. Pero wala pa rin siyang pakialam. Kaya naman, pumasok ako sa loob ng bahay. Kinuha ko yung itak na nasa tabi ng lamesa kung saan ako umiinom. Mabilis akong lumabas. Ayaw mong umimik ha? Pwes, tatapyasin ko yung bunganga mong hayop ka. Pasugod akong lumapit. Hawak ko ng maigpit ang itak. Nandidilim ang paningin ko nun at tila handang-handa akong pumatay. Pero nang ilang metro na lamang ang layo ko, bigla siyang gumalaw at sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Naging isang dambuhalang aso ang nilalang na yon. Mas malaki pa kesa sa baka. Nanlaki ang mga mata ko. Tumigil ako sa pagsugod. Ang aso ay kulay abo at walang balahibo. At yung mga mata niya, pulang-pula. Umungol ito ng malalim. At pagkatapos, tumalikod at mabilis na tumakbo palayo. Nabitiwan ko ang itak dahil sa labis na gulat. Anak ng putya! Ano yun? Bigla kong pinagpawisan ng malapot. Tapos yung ulo ko, para bang biglang lumaki. Nagsitayuan din ang aking mga balahibo sa katawan. Mabilis akong napaatras, pabalik sa bahay. Ilang minuto din akong natulala. Pero nang may masmasan, bigla akong tumawa. Tawa na parang baliw. Ay nako, Rafael. Lasing ka na nga. Marami ka nang nainom. Kung ano-ano na nakikita mo eh. Aso lang yun. Malaking aso lang. Isinarado ko na ang pinto. Pagkatapos naghanap ako ng kandila. Mabuti na lang at naalala kong may isang piraso dun sa may tokador. Sinindihan ko yun at ipinatong sa ibabaw ng lamisita, malapit sa may bintana. Muli kong nilaklak ang natitirang alak sa bote. Ipinagpatuloy ko ang pag-inom. Sa sobrang kalasingan, wala na akong pakialam sa paligid ko. Ni hindi ko napansin na humahalik na pala yung sindi ng kandila sa kurtina na nasa bintana. Hindi ko naisip ang panganib. Hindi ko naisip ang apoy. Hanggang sa unti-unti akong nakatulog.
Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulog. Basta bigla na lang akong nagising dahil sa sobrang init. Hirap akong imulat ang mga mata ko dahil sa hapdi. Pero nang maimulat ko na, napansin ko ang malaking apoy na nasa harap ko. Sunog! Sunog! Diyos ko! May sunog! Sinubukan kong tumayo, pero bumagsak ako. Masyadong lango ng alak ang katawan ko, kaya yung tuhod ko mahina. Masyado nang makapal din ang itim na usok. Nahihirapan na akong huminga. Tulong! Tulong! Sinubukan kong sumigaw ng malakas, pero walang dumarating para iligtas ako. Wala akong nagawa, kundi ang sumandal na lang. Rafael! Pare! Rafael! Gani! Nandito ako, pare! Biglang bumukas ng malakas ang pinto. May pumasok sa gitna ng malakas na apoy. Si Gani, may telang nakataklob sa kanyang katawan. Mabilis niya akong nilapitan. Halika na, pare! Tumayo ka na dyan! Hindi ko kaya, pare. Hindi ko kaya lumakad. Pues, kumapit ka sa akin, pare! Dali, lalabas na tayo rito! Isinampay niya ang braso ko sa balikat niya. Kahit nahihirapan, pinilit ni Gani na makalabas kami. Muntik pa kaming mabagsakan ng nasusunog na kisame, pero mabilis siyang nakaiwas. Sobrang init, nararamdaman ko na yung hapdi sa dibdib ko, lalo na at parang may mga mumunting apoy na dumidikit dito. Nang makalabas kami, bumagsak kaming dalawa sa kalsada. Humiga ako sa lupa at huminga ng malalim. Gani, Ano? salamat Utang ko sa iyong buhay ko, pare. Kung di mo ako tinulungan, siguradong nalitsyon na ako dun sa loob ng bahay. Ano ba kasing nangyari, pare? Nagpapakamatay ka na ba? Hindi, pare. Hindi ko sinasadya. Nagsindi ako ng kandila kasi naputulan ako ng kuryente. Hindi ko alam na mangyayari to. Anak ng pambira naman, oh. Mabuti na lang pala at napadaan ako dito. Naku, kung hindi, talagang tusta ka. Napatitig ako sa bahay ko na unti-unti nang tinutupok ng apoy. Dumating na rin ang mga bumbero. Sinubukan pa nilang apulahin ang apoy, pero wala na silang nagawa. Natupok ang buong bahay ko. Wala na talaga. Wala lang natira sa akin, kundi ang suot kong damit at ang buhay ko. Pre, wala na, pre. Ubos na talaga ako. Hayaan mo. Ang importante, buhay ka. Buhay nga. Pero paano na ako ngayon? Ano ba plano mo? Ewan ko. Wala akong maisip kung paano ko pakakayanin ang lahat ng to. Sumama ka na lang sa akin, pare. May kubo ko malapit sa bahay. Doon ka na muna tumuloy. Tapos bukas na bukas din, kakausapin ko yung superior namin. Ipapasok kita sa trabaho. Ano, sama ka? Oo, pre, sige. Sasama ako sa'yo. Sumama na nga ako kay Gani. Agad niyang ipinalinis sa kanyang asawa ang kubo na tutuluyan ko. Maliit lang yon, pero malinis. Doon ako nagsimula ng panibagong buhay. Samantala, pagkalipas ng ilang araw na paghihintay, naipasok na rin niya ako sa trabaho. Agad-agad nagsimula ako. Maaga tayo bukas, ha? Akaan mong gumising, ha? Oo na, gigising ako na maaga. Totoo nga. 4:00 pa lang ng madaling araw ay ginising niya na ako para maganda sa pagpasok. First day mo ngayon, tol. Kailangan magpa-impress tayo, ha? Oo na, akong bahala. Pero pagkatapos nito, mamayang pag-out natin, sagot mo isang bote, ha? Kailangan mag-celebrate tayo. Sus! Yun lang pala, eh. Walang problema doon. Sige, sagot ko na yan. Pati pulutan. Basta, wag mo lang ako ipapahiya, ha? Hindi, Sige, tara na.
Madaling araw ay nasa garahe na kami ng mga truck ng basura. Nung unang linggo, halos masuka pa ako sa amoy. Iba-iba ang mga amoy ng nakasakong basura na nakokolekta namin. May mga nabubulok o panis na pagkain, dumi ng hayop, mga diaper at kung ano-ano pa na itinatapon ng mga tao. Masakit din sa katawan, lalo na at mabibigat ang mga sako. Kaya naman, kapag umuuwi kami, bagsak talaga ang katawan ko. Medyo nakakalimutan na ng katawan ko ang alak dahil sa pagod. Kasi nakakatulog kagad ako. Lumipas ang mga buwan, unti-unti na akong nasasanay sa bago kong buhay. Di naman pala masama, pare. Ha? Anong hindi masama? Yung ganitong trabaho. Yung pagiging basurero. Hindi naman talaga masama, pare. Kaya nga. Wala lang. Naaalala ko lang yung minsan na nilait ko tong trabahong to. Oo, natatandaan ko yun. Sabi mo mas gugustuhin mo pang mamatay na lang kaysa humawak ng basura ng ibang tao. Ang yabang ko nun, no? Kala mo kung sino. Pero ngayon, ang laki ng pasasalamat ko. Dahil sa trabahong to, medyo nakakabangon na ako. Alam mo ba, pare, kung bakit ganun ang sinabi ko nun? Hindi, pare, hindi ko alam. Bakit? Akala ko kasi nun, kapag basurero ka, mababa kang tao. Maling mindset yun, pare. Hindi naman sukatan ng trabaho para sabihing mababa o mataas ang isang tao, pare. Pantay-pantay lang tayong lahat sa paningin ng Ama. Tama ka, pare. Saka alam mo, wala namang masama sa trabaho natin eh. At least ang kinikita natin malinis at hindi galing sa nakaw. Tama ka. Maling-mali talaga ako sa mga pinagsasabi ko nun. Yan! Mabuti naman at na-realize mo, pare. Kasi alam mo, hindi talaga dapat na minamaliit ang mga basurero. Kasi kung walang basurero katulad natin, paano yung mga basura? May iipon yun. Tapos magkakasakit ang mga tao. Babaho ang mundo. Kaya importante ang trabaho natin, pare. Tama ka. Tama ka, pare. Kinabukasan ay nagsimula na naman kami sa trabaho. Ganito ang routine namin araw-araw. Gigising bago sumikat ang araw, tapos babiyahe. Kukunin ang truck. Magmamaneho si Gani at ako naman ang tigakuha ng mga basura. Mahirap, nakakapagod, pero kahit papano, nakakaraos. Nasanay na rin ako sa amoy. Hindi na ako nandidiri. Para sa akin, yung amoy ng basura ay amoy na rin ng pagkakataong ibinigay sa akin para mabuhay ulit. Pero ilang araw ang nakalipas, merong dumating na problema. Day off namin nun. Inaasahan ko na makakabawi ako ng tulog. Pero madaling araw pa lang, ginising na ako ni Gani. Malakas at mabilis ang kanyang pagkatok. Rafael! Gising! Gising na! Idinilat ko ang isa kong mata. Nakita ko medyo madilim pa. Ano ba, pare? Day off natin ngayon, di ba? Hayaan mo muna ako matulog. Hindi, pare, bumangon ka na dyan. Dahan-dahan akong bumangon at binuksan ang lock ng pintuan. Tapos ay bumalik din ako sa higaan at muling ipinikit ang aking mga mata. Bakit ba ang aga-aga mo manggising? Hindi sumagot si Gani. Umupo siya sa tabi ng higaan ko. Muli kong idinilat ang mga mata ko. Saka ko siya tinignan. Doon ko napansin na yung mukha niya ay hindi maipinta. Maputla siya at parang may gustong sabihin. May nangyari bang masama, pare? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Si Delia, pare. Si Delia. Patay na siya. Bigla akong napabangon at tumingin sa kanya. Nagulat ako sa ibinalita niyang yon. Kinapa ko ang sarili kong damdamin. Pero bukod sa gulat at pagtataka, ay wala na akong ibang naramdaman. Para lang akong nakarinig ng isang balita
tungkol sa isang taong hindi ko ka-close. Patay na siya. Bakit? Ano nangyari? Ewan ko eh. Basta natagpuan siyang patay doon mismo sa dating kinatitirikan na nasunog mong bahay. Ano? Bakit nandun siya? Hindi ko alam pare. Yun ang sinabi ng mga nakasalubong ko kanina doon sa may labas. Tinatanong ka nga eh. Kung alam mo na. Paano ko malalaman? Kagigising ko lang. Pero bakit siya nandun? Matagal na siyang di umuwi doon Dahil sumama na siya doon sa ibang lalaki niya, di ba? Bakit sa lahat ng lugar, doon pa sa lote ko matatagpo ang patay ang babaeng yun? Hindi ko nga din alam. Gusto mo ba siya makita? Napatitig ako kay Gani. May isang bahagi ng isip ko na nagsasabing ayoko, pero may isang bahagi naman na nagsasabing oo. Sige. Tignan natin. Mabilis kaming naglakad patungo sa dating lupa ko. Pagdating namin doon, marami ng tao ang nakikiusyoso. May mga pulis na rin na naglalagay ng yellow tape sa paligid. Nang makita ko ng mga kapitbahay, nagsimula na ang maugong na bulungan. Maya-maya pa ay may isang nagturo sa akin at sinabihan ng isang pulis na ako raw ang dating asawa at may-ari ng lupang yon. Nilapitan ako ng isang imbestigador at tinanong ako kagad kung nasan ako kagabi. Nandun po ako sa kubo ni Gani, sir. Umuwi po kami ng 10:00 ng gabi mula po sa trabaho namin. Kahit i-check niyo pa po yung logbook doon sa may munisipyo, sir. Tapos pag uwi po namin, natulog na po kagad kami kasi pagod na pagod po kami. Ginising lang po ako ni Gani ngayon gawa po ng nangyari dito. Tumingin sa akin yung pulis, tapos ay kay Gani. Nagtanong ito sa kaibigan ko kung totoo ba ang sinasabi ko. Opo sir, kasama ko po siya buong gabi. Hindi yan lumabas dahil sa sobrang pagod. Ako makapagpapatunay na wala siyang alam dito. Nakita kong nagbubulungan pa rin ang mga tao sa paligid. Ang tingin nila sa akin ay parang ako ang pumatay. Pero hindi ako natakot dahil wala naman talaga akong ginawang masama. Lumapit si Gani sa mga pulis at matapang na nagsalita. Tiningnan din niya ang mga naroroong tao. Bakit parang ito yata ang kaibigan ko na pagbibintangan nyo? Kanina ko pa kayo naririnig ha? Bakit hindi nyo ipatawag yung sinamahan niyang lalaki? At yun ang tanungin nyo? Sila naman ang palagi magkasama, di ba? Tsaka nakapagtataka naman na talagang dito pa sa lupa ng kaibigan ko itinapon ng bangkay. Ano yun? Masyadong halata ang plano. Kung sino man ang gumawa nito. Natahimik ang mga pulis at ang mga tao na kanina pa iba ang tingin sa akin. Hinayaan ko na sila. Naglakad na ako palapit sa mismong bangkay ni Delia nang di lumalampas sa yelo na lubid. Nang makilala ko siya, halos hindi ko siya makilala. Ang magandang mukha niya ay punong-puno ng pasa. Namamaga ang kanyang mga mata at may malaking sugat siya sa noo. Tapos ay taddad ng madaming saksak ang kanyang tiyan at dibdib. Halatang galit na galit ang gumawa nun sa kanya. Grabe ang ginawa sa kanya pare. Karumal-dumal. Nakakaawa. Kaya nga Tinignan ko ang mukha ni Delia. Sa pagkakataong yon, nakaramdam din ako ng awa. Awa para sa isang taong naging bahagi ng buhay ko, pero namatay sa ganitong paraan. Kung sana naging tapat lang siya sa akin, hindi niya sana dadanasin ng ganito. Hoy, ano ka ba? Huwag ka magsalita ng ganyan. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Baka iba pa ang isipin nilang kahulugan yan. Pasensya ka na. Ang ibig ko lang naman sabihin ay... Oo, alam ko na. Huwag ka lang magpaliwanag sa akin. Pero pare, sa palagay mo, sino kaya may gawa niyan sa kanya? Naku pare, mahirap magbintang. Lalo na't matagal na kaming di nagkikita. Tapos di ko naman alam kung anong pinaggagawa niya. Sa bagay, pero alam mo, masama ang pakiramdam ko dito eh. Sa palagay ko, may gustong magdiin sa'yo.
Mukhang pinatay siya sa ibang lugar. Tapos, dinala rito para isisi sa'yo lahat. Siguro nga. Pero naku naman. Hindi ko naman kayang gawin yan, pare. Kaya nga eh. Kawawa naman. Ilang sandali pa ay umalis na din kami sa lugar na yon. Habang naglalakad kami pabalik sa kubo, nakasalubong ko ang nagmamadaling tatay ng dati kong kinakasama. Medyo natigilan siya nang makita ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko nung sandaling yon. Pero pinili ko pa ring igalang at irespeto ang isang tao na minsan kong itinuring na pamilya. Lumapit ako sa kanya at kukunin sana ang kamay niya para magmano, pero bigla niyang pinalo ang kamay ko at mabilis na lumayo sa akin. Naiwan akong nakatayo, hawak ang sariling kamay. Mukhang may malaking problema ka, pare. Galit ang matanda. Baka ikaw ang sinisisi. Mukha nga, pero wag naman sana. Hayaan mo na siya. Tara na. Nagpatuloy na kami sa paglalakad pauwi. Samantala, lumipas ang ilang araw, ay muli na naman kaming bumalik sa routine. Gigising ng maaga, sasakay sa truck, maghahakot ng basura at uuwi ng pagod. Pero wala akong reklamo dahil sa totoo lang, nakatulong ang trabaho at sunod-sunod na overtime para makalimutan ko ang nangyari kay Delia. May mga naririnig kaming chismis minsan, pero hindi na lang namin yon pinapansin ni Gani. Walang nahuling sospek sa pagkamatay ni Delia. Yung kinakasama niya, hindi na rin nagpakita. Dahil doon, sa kanya napunta ang atensyon ng mga tao at ng mga investigador. Unti-unti, nalinis ang pangalan ko. Nagpasalamat talaga ako sa Diyos dahil nalampasan ko ang pagsubok na yon. Pero akala ko lang pala yon. Nagkamali ako. Isang araw, nagkaroon kami ulit ng overtime. Tambak ang basura dahil kakatapos lang ng piyesta sa kabilang barangay. Inabot kami ng halos madaling araw sa kalsada. Pagod na pagod kami. Si Gani ang nagmamaneo habang ako naman ang nakaupo sa passenger seat. Nakatunganga sa labas at hinihintay na makarating kami sa gate. Pero habang nasa biyahe, bigla akong napatingin sa side mirror at may napansin akong kakaiba sa dilim. Pare, bilisan mo nga ng konti. Ha? Bakit? Malapit naman na tayo ah. Relax lang siyang kumambyo. Tumingin ako ulit sa side mirror. Sa liwanag na galing sa brake lights ng truck, naaninag ko ang isang malaking aso. Mabilis itong tumatakbo na para bang hinahabol kami. At habang palapit ito ng palapit, palaki naman ito ng palaki. Gani, seryoso ko, bilisan mo. May umahabol sa atin. Sumilip si Gani sa side mirror. Kumunot ang noo niya. Teka, pambira. Aso lang yan. Hayaan mo na yan. Mapapagod din yan. Anong aso lang? Hindi mo ba nakikita ang bilis niyang tumakbo sa kanlaki-laki niya? Hindi aso yan. Dahil sa sinabi ko, muling tumingin si Gani sa salamin. Sakto namang dumaan kami sa tapat ng isang poste na may gumaganang ilaw. Nakita niya ng malinaw yung humahabol. Kulay itim ito, walang balahibo at napakabilis tumakbo. Ang mga mata nito ay kulay pula at nanlilisik. At ang ngipin, malalaki at matutulis. Tumutulo din ang laway sa kanyang bibig. Tama ka. Hindi ka aso yan. Aswang yan, pare. Diyos ko, hinahabol tayo ng aswang. Biglang diniinan ni Gani ang silinyador. Umugong ng malakas ang truck. Kumapit ka, pare. Isasagad ko ang bilis na sasakyan natin. Sa pagkakataong yon, biglang bumalik sa alaala ko yung gabi bago nasunog ang bahay ko. Yung nilalang na nasa tabi ng poste na naging malaking aso din. Iisa lang ang itsura nila. Pare, naaalala ko na.
Nakatingin pa rin ako sa side mirror. Nakikita ko na halos abuti na ng nilalang na yon ang gulong namin sa likod. Ang alin, pare? Nakita ko na dati yan eh. Bago pa masunog ang bahay ko. Minamanmanan ako niyan. Siya yung pare. Talaga? Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Ngayon lang nagpakita ulit eh. Akalain ko bang mga habol at mananakot ulit. Kung ganun, ikaw palang puntirya niyang hayop na yan. May mga nagawa ka ba kasalanan, pare? May mga naargabyado ka ba? Ano? Wala. Mabait akong tao, alam mo yan. Kung ganun, huwag ka nang dumaldal dyan. Mas mabuti pang magdasal na tayo na hindi niya tayo maabutan. Binilisan pa nilalo ni Gani ang pagpapatakbo. Umalog-alog ang buong truck. Delikado na yung pagpapatakbo niya. Masyado nang mabilis para sa isang lumang sasakyan. Pero alam naming pareho na mas delikado kung hihinto kami. Nasaan na? Nasaan na siya? Bigla ulit akong napatingin sa salamin nang mapansin ni Gani na nawawala yung humahabol. Tama siya. Wala na nga ang halimaw. Wala na pare. Nawala na. Diyos ko, salamat naman. Nilubayan na tayo. Kaya nga eh. Ay Diyos ko. Ano ba itong nangyayari na to? Huwag ka nang nervyusin, pare. Wala naman na eh. Walang yung aswang na yon. Muntik na akong atakihin sa puso ah. Akala ko mamamatay na tayo. Yun nga din ang akala ko pare. Pero buti na lang at magaling ka palang magmaneho. Aba syempre naman ano. Kailangan ko maging magaling. Hindi ako pwedeng umuwi ng bangkay sa bahay. Kawawa naman ang mga anak ko. Maliliit pa sila, pare. Kaya nga. Pero buti na lang talaga safe na tayo. Tara pare, uwi na tayo. Tumango si Gani. Medyo nakahinga na kami ng maluwag hanggang sa makarating kami sa may tulay. Sa ilalim nito ay isang malawak at malalim na ilog. Medyo kampante na kami ng mga oras na yon, pero bigla na lang may humarang sa harapan ng truck. Sa gulat at takot, napapreno si Gani ng sagad. Napasubsob ako sa harapan. Huminto ang truck, ilang pulgada lang ang layo sa muka ng aswang. Pre, ayos ka na ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako pre, pero nung gagawin natin, andyan na naman yung halimaw. Mukhang walang balak tumigil yung aswang na yan. Nanginginig na kaming pareho dahil sa takot. Nasa harapan pa rin namin ang halimaw. Galit na galit ito at dahan-dahang humakbang papalapit sa bumper ng truck. Atas tayo! Humawak ka, pare! Bago pa makakambyo si Gani, tumalon na ang aswang. Lumanding siya sa mismong hood nito at kitang-kita namin yung pangil niya sa harap. Tapos ay maras niyang kinalmot ang windshield. Papatayin tayo niyan pare! Papatayin tayo niyan! Hindi, pare! Huminaw ka! Walang mamamatay sa atin ngayong gabi! Sa takot at panik, muling pinaandar ni Gani ang truck. Imbis na umatras, bigla niyang naapakan ang gas. Umungol ang makina. Umusad ng mabilis ang truck. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi na nakontrol ni Gani ang manibela. Bumangga kami ng malakas sa railing ng tulay. Tumama ang ulo niya sa manibela. Nakita kong dumugo agad ang noo niya at nawalan ng malay. Gani! Pare, gumising ka! Gani! Paray ang yugyug ko sa kanya, pero wala siyang reaksyon. Medyo nahihilo na din ako at nalilito sa mga oras na yon. Tapos bigla kong nakita na may basag na yung salamin sa harap namin. Nandoon pa rin ang halimaw, nakatingin sa akin. Maya-maya pa ay ipinasok niya yung isang kamay at inaabot ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagpanik ako. Tumingin ako sa bintanang nasa tabi ko. Basag na din ito. Bahala na! Walang alinlangang binuksan ko. Ang gusto ko lang sana ay tumakbo palayo. Bigla kong tumalon. Akala ko, semento ang babagsakan ko. Pero dahil sa hilo, pagkalito at takot,
Hindi ko napansin na nakabitin na pala kami sa gilid ng tulay. Pagtalon ko, diretso ako sa pagkahulog. Yun na ang huling naaalala ko bago ako nawalan ng malay. Nang magkaroon ako ng malay, ay naramdaman kong nanginginig ako sa sobrang lamig. Tapos ay masakit na masakit ang buong katawan ko. Pagmulat ko ng mga mata, isang aso ang agad kong nakita. Inaamoy-amoy nito ang leeg at mukha ko. Lumayo ka sa akin! Saklolo! Mabilis akong gumapang paatras habang nakahiga sa buwanginan. Inisip ko kasi na yun pa rin yung aswang na humabol sa amin ni Gani. Dahil sa lakas ng sigaw ko, isang matandang lalaki ang biglang lumabas mula sa likod ng isang malaking bato. Nakasuot siya ng isang kupas na kamiseta at may nakasabit na kwintas sa kanyang leeg. Napatitig siya sa akin nang makita ako. Nung una ay natulala siya, pero nang makita niyang nanginginig ako sa takot, sumitsit ang matanda sa aso at dahan-dahang lumapit sa tabi ko. Huminahon ka, iyo! Hindi ka sasaktan ng aso ko! Mas mabait pa yan sa tao! Hingal na hingal ako, pero nang may masmasan at makitang ordinaryong aso lang yon, tapos ay maliwanag na ang paligid, medyo kumalma ang pakiramdam ko. Alam kong ligtas na ako. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? At puro na sugat yung braso at mukha mo? Aksidente po. Sumalpok po yung truck namin sa railing ng tulay. Tapos nahulog po ako. Ganun ba? Nako'y mabuti pala't nakita ka nitong aso ko. Isang himala ang pagkakaligtas mo. Himala? Oo, himala na nabuhay ka pa. Malalim ang ilog na yan, tapos malakas pa ang agos kagabi. Paano ka nakaligtas? Wala na po akong matandaan eh. Basta, yung huli pong naalala ko yung nahulog ako. Yun lang. Malamang ay nawalan ka ng malay. Tama nga ako. Isang himala ang nangyari sa'yo. At saka mabuti pala. At dito ka napadpad. Nailigtas ka nitong aso ko. Ano? Iniligtas ako ng aso mo? Oo, ganun na nga. Kung di ka iniligtas dito at dinala dito sa Pampang, malamang sa malamang ay nalunod ka na o kaya ay naanod ka hanggang doon sa kabilang bayan. Natulala ako. Hindi ko magawang mapaniwalaan na isang aso ang magliligtas sa akin sa tiyak na kamatayan. Alam mo, iyo, itong aso ko kasi, hilig talaga niyang manguha ng kung ano-anong bagay na naaanod dito sa ilog. Ilang beses na rin itong nakakuha ng bangkay dyan. Yung mga nalulunod ba? Pero, meron na rin siyang mga nailigtas na katulad mo. Hinawakan ng matanda ang isang braso ko at inalalayan akong makaupo. Halos mapangiwi ako sa sakit ng likod ko. Ako nga pala si Donato. Pwede mo akong tawagin Lolo Donato kung gusto mo. Eh ikaw, anong pangalan mo? Rafael po. Rafael po ang pangalan ko. Ah, Rafael. Malapit lang naman ang bahay ko dito. Halika, sumama ka sa akin. Marami ka kasing sugat sa braso at buka. Namamaga na rin ang mga paa mo. Kailangan nating gamutin yan bago pa lumala. Salamat po, Lolo Donato. Pero nakakahiya naman po sa inyo. Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Isa kong albularyo dito sa lugar namin. Nanggagamot talaga ako ng mga may sakit. Kailangan mo ang tulong ko, binata. Tinignan ko ang muka ni Lolo Donato. Mukha naman siyang mabait at mukhang totoo din ang kanyang malasakit. Yung takot ko, biglang nawala. Sige po, kung ayos lang po sa inyo. Wala talagang problema. O sige, tumayo ka na. Aalalayan kita. Oo, dahan-dahan lang.
Inalalayan niya akong tumayo. Maging sa aking paglalakad. Mabuti na lang at malapit lang ang kubong sinasabi niya. Naglakad kami hanggang sa tapat ng kanilang pinto. Pinagbuksan niya ako. Sige, pasok ka, pasok. Huwag ka mahiya. Sige po. Salamat po, Lolo Donato. Pumasok kami sa loob. Agad kong nakita ang altar na nasa bungad ng sala. Bukod sa mga santo na nakalagay doon, ay may mga nakasabit at nakaayos din na iba't ibang medalyon. Iba-iba ang hugis at laki nito. Tapos, nabaling ang paningin ko sa isang estante. Puno ito ng mga bote na may lamang iba't ibang likido. Yung iba, may lamang ugat o dahon ng mga halaman. Amoy insenso din ang lugar. Di nga may pagkakailang bahay ngayon ng isang albularyo. Iyo, hubarin mo na muna yung basang damit mo. Baka lagdatin ka kapag natuyuan ka ng tubig. Inalis ko ang basang t-shirt ko. Doon lumabas ang mas maraming pasa at sugat sa aking likod at dibdib. May mga nakabaon pang mga bubog sa mga ito. Marahil ay hindi napansin kanina na tinamaan pala ko ng mga nabasag na salamin. Samantala, habang sinusuri ako ni Lolo Donato, nakita kong bigla siyang natigilan. Nakatitig lang siya sa itaas ng dibdib ko. Marahil ay nakita niya yung malaking peklat na nakuha ko mula sa nasunog kong bahay. Lolo Donato, may problema po ba? Malala po ba mga sugat ko? Hindi naman iyo. Pero, kailangan lang na matanggal yung mga bubog na nakabaon. Saka, nagulat ako dyan sa peklat mo. Na paano ba yan? Nakuha ko po to sa sunog. Muntik na po ako mamatay nun kundi po ako nailigtas ng kaibigan ko. Ordinaryong peklat lang po ito. Hindi ordinaryong peklat yan, Rafael. Po, ano pong ibig niyo sabihin? Huwag na muna natin pag-usapan yan. Gagamutin ko na muna ang mga sugat mo para hindi yan maimpeksyon. Kumuha siya ng isang bote ng langis at nagsimulang ipahid ito sa aking mga sugat. Mainit sa balat at may kakaibang amoy yung inilalagay niya. Pero unti-unting nababawasan yung kirot na nararamdaman ko. Gusto magbihis ka. Papahiramin na lamang kita ng mga damit ko kung hindi ka maselan. Medyo luma na pero malinis naman. Hindi po ako maselan. Basurero po ako. Sanay po ako sa dumi. Kaya kahit ano pong damit, ayos lang po sa akin. Ganun ba? O siya nga pala, bakit ba kayo na-aksidente? Na-aksidente po kami kasi may humahabol po sa aming aso. Ano ka mo? Asong humahabol ng truck? Hindi po siya pangkaraniwang aso. Malaki po siya. Tapos nakakatakot po ang itsura niya. Mapupula po ang mga mata. At matatalim po ang mga ngipin niya. Aswang na aso! Naramdaman ko ang bahagyang pagdiin ng kamay ni Lolo Donato sa akin sugat nang sabihin niya ang salitang aswang. Tapos ay tumahimik siya at nagpatuloy sa pagpahid ng gamot. Parang may malalim na iniisip habang paminsan-minsan ay sumusulyap muli sa peklat sa aking dibdib. Nang matapos siya, ay may kinuha siya sa estante na isang bote na may lamang kulay berdeng likido. Iniabot niya ito sa akin. Heto. Inumin mo ito. Gamot yan para hindi na lumala pa ang pamamaga ng katawan mo. Inumin mo lahat para mabilis na guminhawa ang pakiramdam mo. Ininom ko ang ibinigay niya. Mapait at may kakaibang sipa. Pero agad na nagbigay ng init yon sa aking tiyan. Pagkatapos akong gamutin ng matanda, ay binigyan niya ako ng damit. Isang maluwag na short at lumang t-shirt. Magbihis ka na din iyo. Pagkatapos ay mahiga ka muna riyan at magpahinga.
Mas mabuting itulog mo na yan para makabawi ka ng lakas mo. Pagkasabi nun, ay lumabas na ang matanda. Hindi na ako nagreklamo. Nagbihis na ako kagad. Pagkatapos, ay muling nahiga doon sa sala. Dahil na rin sa pagod at epekto ng gamot, mabilis akong dinalaw ng antok. Ilang oras din ang nagdaan bago ko muling nagising. Paggising ko, naramdaman kong medyo guminhawa na ang pakiramdam ko. Nabawasan na yung kirot sa aking kalamnan at nakabangon na rin ako. Hindi ko na rin kinailangan ng alalay o suporta. Tumayo ako ng dahan-dahan habang inaayos ang sarili ko. May narinig akong mahinang bulungan mula sa kusina. Boses yun ng 2 taong nag-uusap. Kilala ko ang isa. Boses yun ni Lolo Donato at isang babae. Hindi ko sinasadyang makinig, pero dahil narinig kong pinag-uusapan nila ako, hindi ko napigilan na lumapit doon ng dahan-dahan. Nakita ko na yung matagal na nating hinihintay, Halia. Gagaling ka na. Talaga po? Nasaan po siya? Naroon siya sa sala natin. Nagpapahinga. Nakita ko ang tanda sa kanyang dibdib. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang magiging daan para maibalik ang paningin ng mga mata mo. Hindi ko maunawaan ang pinag-uusapan nila. Kinabahan ako. Biglang may pumasok sa isip ko. Yung kwentong kulto o kaya naman ay baka may ibang balak sa akin ng matanda. Dahil sa kaba at takot, dahan-dahan ako napatras. Tatakas na sana ako, pero bigla na lang may tumahol sa tabi ko. Nakita ko yung aso, nakatingin sa akin at tinatahulan ako, sabay wagwag ng buntot. Natigilan ang pag-uusap ng 2 tao sa kusina at lumabas si Lolo Donato. Nakita niya akong nakatayo. Aba, gising ka na pala, iyo. Halika dito sa kusina. Ipapakilala ko sa iyo ang aking apo. Hindi ko na naituloy ang iniisip ko na pagtakas. Sumunod ako sa matanda. At doon ko nakita yung sinasabi niyang apo. Yung kaba at takot na naramdaman ko kanina ay napalitan ng matinding awa nang makita ko siya. Maganda siya. Mahaba ang itim na buhok niya at meron siyang maamong muka. Pero ang mga mata niya, nakatitig sa kawalan. Hawak niya ang isang baston na gawa sa kawayan. Siya si Halia. Halia, siya naman si Rafael. Yung lalaking nailigtas ni Puti sa ilog. Ngumiti ng bahagya si Halia. Pero nanatiling blanko ang kanyang mga mata. Salamat sa Diyos at ligtas ka na, Rafael. Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo ayos na ako. Di na ganun kasakit. Salamat sa inyo, ha. Lalo na po sa inyo, Lolo. Wala yon. Huwag mong isipin yon. Asa nga pala, nagugutom ka na ba? Kumain na tayo. Nagluto si Halia ng tinolang manok. Halika na. Makakabuti para sa'yo ang humigop ng masustansyang sabaw. Nakisalo na nga ako sa kanila sa maliit na lamesang kawayan. Kahit hindi nakakakilos si Halia, ay napansin ko kung gaano siya kahusay kumilos sa loob ng bahay. Siya ang nag-abot ng plato at kutsara sa akin. Pinagsilbihan niya kami ng lolo niya. Parang kabisadong-kabisado niya ang bawat sulok ng kanilang kusina. Kain ka lang, ha? Huwag kang mahihiya. Oo, sige. Salamat. Tahimik kaming kumain. Pero maya-maya, biglang tumahol si Puti sa labas ng bahay. Napatigil si Halia sa pagsubo at bahagyang nakinig. Lolo, si Puti po. Hayaan mo siya. Baka may nakita lang na estranghero o kaya naman ibang hayop dyan sa labas. Ewan ko ba kung bakit tila napansin ko na bahagyang humihigpit ang hawak niya sa kanyang kutsara. Bumalik yung kaba sa dibdib ko, lalo na naalala ko na naman yung aswang na humabol sa amin ni Gani.
Ang kaibigan ko. Diyos ko. Anong sabi mo? May problema ba, Rafael? Opo. Naalala ko po yung kaibigan kong si Gani. Siya yung nagdadrive nung sasakyan namin nung hinabol kami ng aswang. Naisip ko lang po, ano kayang nangyari sa kanya? Buhay pa po kaya siya? Mahirap sagutin yan, Iyo. Malayo tayo sa kabayanan at wala tayong paraan para malaman kagad ang balita. Naiintindihan ko po. Pero parang bigla akong nawalan ng gana. Ibinaba ko ang kutsara at napahawak ako sa ulo ko. Paano po kung nilapa po siya ng aswang na yun? Nakokonsensya po ako. Tumalon ako eh. Iniwan ko ang kaibigan ko sa loob ng truck para iligtas ang sarili ko. Huminahon ka. Wala namang may gusto sa nangyari sa inyo. Sa mga oras ng panganib, natural na iligtas mo ang sarili mo. Hindi ibig sabihin nun na masama kang kaibigan. Tama si Aliyah. Mabuti pa ay wag mo na munang isipin yan. Hindi pa naman natin alam kung ano ang nangyari. Ang mahalaga ngayon ay buhay ka. Sige na. Kumain ka na. Kailangan mong magpalakas. Pinilit kong ubusin ang pagkain. Pero yung isip ko, naglalakbay pabalik dun sa may tulay. Ini-imagine ko kung nakalabas ba si Gani. Kung buhay pa ba siya. Kung galit ba siya sa akin. Mamaya pala ay mangingisda ako dyan sa ilog. Sasama po ako. Gusto ko po makatulong sa inyo. Sigurado ka ba? Hindi naman masakit ang katawan mo, Iyo. Baka hindi mo kayanin ang lamig ng tubig. Kaya ko na po. Nako, huwag kang sinungaling. Kung gusto mo talagang sumama, papayagan naman kita. Pero wag ngayon. Magpalakas ka na muna para mahuli mo yung isda na kailangan mong mahuli. Ano po? Ano pong isda yun? Meron kasi akong ipapahuli sa'yo na isang espesyal na isda dyan sa ilog. Mangyaring madaling araw lamang yung nagpapakita. Kaya sa ngayon, mas mabuting itulog mo na muna yan. Kapag kulang ka sa lakas, baka tangayin ka lang ng agos. Sige po, kung yan po ang pasya nyo. Nang matapos kaming kumain, pinilit ako ni Lolo Donato na muling magpahinga. Ganon din ang payo ni Aliyah. Kaya wala akong nagawa, kundi ang muling bumalik sa sala. Humiga ako ulit sa upuan, pero sa totoo lang ay hindi naman ako dinalaw ng antok. Ang isip ko ay parang gulong na paikot-ikot sa mga nangyari nitong nakaraang oras. Maya-maya, narinig ko ang dahan-dahang paglapit ni Aliyah. Nang makalapit siya, ay umupo siya ng maraan sa tabi ko at humarap sa akin. Gising ka pa ba? Oo. Di naman ako makatulog eh. Masyadong marami ang tumatakbo sa isip ko. Natural lang yan. Bukod sa napagdaanan mo, bago ang lahat ng ito sa'yo. Tama ka. Siya nga pala. Pwede ba ako magtanong? Ano yon? Iyang mga mata mo, dati na ba yung bulag? Hindi. Alam mo, Rafael, hindi naman talaga ako ipinanganak na bulag. Nakakakita ako dati. Kung ganun, ano nangyari? Nagkasakit ka ba? Inulam ako ng dating nobyo ni nanay. Ikinuwento ni Lolo na bago pa man ako ipanganak, may isang lalaki na galit sa nanay ko. Yung lalaking yun, nobyo siya ni nanay noon. Gwapo at may kaya sila sa buhay. Pero mas pinili ni nanay ang tatay ko na isang pangkaraniwang magsasaka lang at simple lang ang buhay. Ano namang kinalaman nun sa'yo? Hindi matanggap ng lalaki na tinalo siya ng isang taong tingin niya ay mas mababa sa kanya. Sa sobrang inggit at galit, gumamit siya ng isang itim na mahika. Isinumpa niya ang nanay ko. Sabi niya, sa oras na magkaroon siya ng anak at oras na magdalaga ito, unti-unting mawawalan ng paningin ng batang yon hanggang sa tuluyang mabulag. Nagawa niya yon? Ang lupit naman niya.
Inosente ka, bakit kanya dinamay? Ewan ko. Ako napagtripan niyang parusahan eh. Napatitig ako sa kanya. Doon ko naunawaan kung bakit parang hindi siya nahihirapan sa loob ng kubo. Memoryado niya ang lahat mula noong bata pa siya. Nakaramdam ako ng matinding awa, pero higit doon, nakaramdam ako ng pagkabilib sa katatagan niya. Wala na bang paraan para maibalik ang paningin mo? Di ba, albularyo si Lolo Donato? Hindi kaya kayang pagalingin? Napakalakas ng sumpang ibinigay sa akin ng lalaking yon, Rafael. Kaya heto, hanggang ngayon, nananatili pa rin akong bulag. Pero sabi ni Lolo, may pag-asa pa raw ako makakita. Mangyayari lang daw yun kung darating ang taong may tanda ng isda sa kanyang dibdib. Ang tanging taong may kakayahang kumuha ng lunas. Siya lang kasi ang pwedeng humuli sa espesyal na isda kung saan manggagaling ang gamot para makakita ko. At ikaw ang taong yun, Rafael. Ikaw ang matagal na naming hinihintay. Ano? Ako? Dahil ba to sa peklat ko sa dibdib? Sigurado ba kayo na yun nga ang tanda? Nakuha ko lang naman to sa sunog eh. Saka isa lang akong basurero. Wala akong alam sa mga ganyan. Lalo na sa panggagamot. Wala ka nga sigurong alam. Pero ikaw daw talaga yun eh. Tadhana ang nagdala sa'yo dito, Rafael. Ikaw ang tanging pag-asa ko para muling makakita. Napaisip ako bigla sa sinabi niya. Sa isang iglap, parang nagkaroon ng saysay ang pagkahulog ko sa ilog. Kung ang pagpunta ko rito ang magiging paraan para makakitang muli ang isang taong katulad ni Halia, gagawin ko ang lahat para makuha ang gamot. Sige Halia, tutulong ako. Kahit na anong isda pa yan, huhulihin ko yun para sa'yo. Salamat, Rafael. Salamat. Nagpatuloy pa ang kwentuhan namin, pero maya-maya ay nagpaalam na siya. Ako naman ay nakaramdam na uli ng antok, kaya muli akong nahiga at pumikit. Mabilis na lumipas ang oras. Nung gabi, naghanda na kami ni na Lolo Donato ng mga gagamitin sa pangingisda para sa madaling araw. Inilabas niya ang lambat at timba. Nang handa na ang lahat, tinawag na kami ni Halia para maghapunan. Habang kumakain, nagbabala si Lolo tungkol sa huhuliing isda. Pero nangako ako na kahit na anong uring isda pa yon, ay huhulihin ko yon dahil yun lang ang pwede kong ibayad sa kabutihan ng maglolo sa akin. Nako, hindi naman ako nanghihingi ng bayad iyo. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi pa utang na dapat pagbayaran. Tinulungan kita kasi yun ang tama. Ang tunay na kabayaran ay ang makita kong maayos na ang kalagayan mo o ng kung sino man na natulungan ko. Kung ganun, salamat po. Napakaganda po ng sinabi nyo. Walang anuman. Maaga kami nagpahinga ng gabing yon. Kasi sabi ni Lolo Donato, ay maaga kami dapat magising para maabutan namin yung paglabas ng isda sa ilog. Pagkalipas ng ilang oras, ginising na nga niya ako. Madilim pa at malamig ang simoy ng hangin nang pumunta kami sa ilog. Pagdating namin sa gilid ng ilog, agad kaming tumingin sa ilog. Ilang sandali pa, may nakita akong kakaiba. May isang bagay na kumikinang sa ilalim ng tubig. May sarili itong liwanag na kulay pilak at nagbibigay ng dagdag na ganda sa malinis na tubig. Nang lumapit ako ng kaunti, nakita ko na nanggagaling sa isda ang kakaibang liwanag na yon. Malaki ito, kasing lapad ng 2 braso ko kapag pinagdikit. Ito na po ba yung sinasabi niyo, Lolo? Oo, yan na nga yun. Akin na po yung lambat niyo. Heto, sige kunin mo. Pero mag-iingat ka. Huwag kang masyadong lumapit sa isda na yan dahil may kuryente ang isdang yan.
Kaya nitong magparalisa ng isang tao. Talaga po? Pero ayos lang. Gagamutin niyo naman po ako, di ba? Kung sakali man na masaktan ako. Siyempre naman. Di mo na kailangan i-memorize yun. Ngumiti ako. Tapos ay dahan-dahan na akong lumusong sa tubig. Paglubog pa lang ng katawan ko, may himala nang nangyari. Hindi ako nahirapang huliin ng isda. Lumapit ito sa akin at kusang nagpahuli. Nang hawakan ko ang isda, totoo ngang may kuryente ito, pero banayad lang. Hindi masakit. Maingat kong iniangat ang isda mula sa tubig at inilagay sa timbang na kaabang. Tuwang-tuwa si Lolo Donato sa kanyang nakita. Sabi ko na nga ba? Ikaw lang talaga ang may kakayahan na mahuli ang mailap na isdang yan. Kilala ka niya. Kaya nga po eh. Nakakatuwa po, Lolo Donato. Masaya kaming naglakad pabalik sa kubo. Pagpasok pa lang namin sa pinto, ay agad nang ibinalita ng matanda ang magandang nangyari. Halika po! Nandito na ang gamot mo! Makakakita ka na ulit! Talaga po? Salamat sa Diyos. Salamat din sa iyo, Rafael. Masaya ko habang pinagmamasdan ang maaliwalas na muka ni Halia. Ramdam ko ang labis na tuwa niya. Agad na kumilos si Lolo Donato. Inihanda na niya ang mga gamit. Inasikaso na rin niya kagad ang paggawa ng gamot. Maingat niyang hinati ang isda upang makuha ang apdo nito. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong inihalo sa isang espesyal na langis na nasa maliit na mangkok. May kailangan ka pang gawin, iyo. Ano po yun, Lolo Donato? Pahiran mo ang kanyang mata, noo at sentido nitong gamot. Hilutin mo ng dahan-dahan. Ako po? Pero hindi po ako marunong. Alam mo yan. Madali lang. Haplusin mo lang ang kanyang muka. Ibinigay sa akin ni Lolo ang mangkok. Kinuha ko yun at lumapit ako kay Halia. Sinunod ko ang utos ni Lolo Donato. Isinawsaw ko ang daliri ko sa langis at dahan-dahang ipinaid sa talukap ng mga mata ni Halia. Sunod kong pinahiran ang kanyang noo at sentido. Gaya ng bilin ni Lolo, hinilot ko ito ng pabilog at dahan-dahan. Makalipas ang ilang minuto, tumigil ako. Sige, subukan mong idilat ang mga mata mo, Halia. Dahan-dahang gumalaw ang mga pilik mata ni Halia. Sa una, parang nahihirapan pa siya. Pero nang tuluyan niya nang maibukas ang kanyang mga mata, nanatili siyang tahimik. Nakatingin lang siya sa kawalan ng ilang segundo. Pagkatapos, unti-unting lumipat ang paningin niya sa kanyang mga kamay. Tapos sa akin at kay Lolo Donato. Namuo ang luha sa kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na itong pumatak sa kanyang pisngi. Lolo! Nakikita ko na po kayo! Nakakakita na po ako, Lolo! Mabilis na lumapit si Lolo Donato at niyakap ang kanyang apo. Nag-iyakan silang dalawa sa sobrang tuwa. Pero sa gitna ng aming kasiyahan, biglang tumahol ng napakalakas si Puti sa labas ng bahay. Hindi ito ordinaryong tahon lang. May kasama itong alulong na para bang takot na takot siya sa kanyang nakikita. Biglang napatayo ang matanda at mabilis na kinuha ang kanyang itak. Rafael, Halia! Pumasok kayo sa loob ng kwarto. May aswang. Nalaman niya lang nakuha na natin ang lunas. Nandito na siya. Agad akong hinila ni Halia. Pumasok kami sa kwarto tulad ng utos ni Lolo Donato. Teka, sandali lang. Ano nangyayari? Sino nasa labas? Sino tinutukoy ng lolo mo? Ang tinutukoy niya ay yung lalaking sumumpa sa akin, Rafael. Oras na malaman niyang gumaling na ako at nabali na ang sumpa. Tiyak nasusugod siya para patayin ako. Teka lang, naguguluhan ako eh. Sabi mo mang kukulam ang sumumpa sa'yo. Pero yung nasa labas,
Isang aswang. Ano ba talaga? Ang lalaking yun, hindi lang basta isang mangkukulam. Isa siyang pambihirang nilalang na may taglay na itim na karunungan ng isang mangkukulam. Pero may kakayahang magpalit ng anyo bilang isang hayop o aswang. Kaya niya magbigay ng sumpa, pero kaya din niyang pumatay gamit ang kanyang kuko at matatalas na ngipin. Ilang sandali lang, habang nagpapaliwanag si Elia, narinig namin ang malakas na sigaw ni Lolo Donato. Magpakita kang hayop ka! Lumabas ka! Maglaban tayo para matapos na ang kasamaan mo! Magpakita ka! Tumingin ako kay Elia. Natitigilan siya at halata kong nag-aalala siya ng sobra sa kanyang lolo. Dito ka lang, Elia. Tutulungan ko ang lolo mo. Anong sabi mo? Makinig ka. Hindi ko pwedeng pabayaan si Lolo Donato sa labas ng mag-isa. Tutulungan ko siyang makipaglaban dun sa aswang na yun. Sige, mag-iingat ka, Rafael. Pero sandali lang. May ibibigay ako sa'yo, sandali. Hindi ka pwedeng lumabas nang wala kang sandata. Mabilis na may kinapa si Elia sa ilalim ng kanyang higaan. Inilabas niya ang isang bagay na nakabalot sa telang pula. Nang alisin niya ang balot, nakita ko ang isang punyal na gawa sa maitim na bakal. Ang hawakan nito ay gawa sa sungay ng usa at may nakaukit na kakaibang mga letra. Ito ang punyal. Nagawa sa bakal na tinamaan ng kidlat. Nakapaloob dyan ang mutya ng kidlat. Binasbasan ito ng mga ninuno ni Lolo. Kunin mo. At ito ang gamitin mo para patayin ang aswang na yan. Kinuha ko ang sandatang yon sa kamay ni Elia. Salamat, Elia. Salamat sa sandata na to. Naglakad na ako palapit sa pinto ng silid at mabilis na lumabas sa bakuran. Agad na bumungad sa akin ang napakalansa at mabahong amoy ng aswang. Nakita ko si Lolo Donato na nakatayo sa gitna habang nakataas ang kanyang itak. Bumibigkas siya ng isang orasyon at nang matapos ay agad niyang hinamon ang aswang. Lumabas ka, Malbar! Alam kong ikaw yan! Huwag kang magtago sa dilim! Huwag kang duwag! Napigilan ako ng pangalanan ni Lolo ang aswang na kalaban niya. May kilala akong Malbar pero naisip ko na imposibleng yung aswang at Malbar na kilala ko ay iisa. Lumapit ako kay Lolo at pumesto sa likod niya. Rafael! Bakit ka lumabas dito? Tutulungan kita, Lolo Donato. Hindi kita pwedeng pabayaan na lumaban na mag-isa. Salamat! Pero hindi mo naman kailangan gawin to, iyo. Baka mapahamak ka. Hindi ka sanay makipaglaban sa mga aswang. Kaya ko po, Lolo. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Pagkasabi ko noon, ay lumabas mula sa dilim ang isang nilalang na kilalang kilala ko. Anak ng pitong kalabaw! No! Yan po yung aswang na umabol sa amin ng kaibigan ko. Nasundan niya ako dito. Hindi, Rafael. Talagang si Elia ang sadya ng lalaking yan. Nagkataon lang siguro na ang aswang na humabol sa inyo at yung hayop na yan ay iisa. Habang nag-uusap kami ni Lolo, yung aswang na aso ay biglang nagbago ng anyo. Naging kalahating tao at kalahating halimaw siya. Maitim ang balat niya, mahahaba ang mga kuko, at matatalas ang mga pangil niya. Kitang-kita rin ang kanyang nagbabagang mga mata. Iwasan mo matamaan ka ng kanyang matatalas na kuko. May laso ng bawat kalmot niya. Opo, pero ano pong gagawin natin, Lo? Paano natin kakalabanin ang aswang na yan? Ano pa nga ba? E di yan sumugod! Lusob! Mabilis na lumapit si Lolo Donato sa aswang habang iwinawasiwas ang kanyang matalas na itak. Pero hindi nagpatinag ang halimaw sa isang kisap mata. Isang mabilis na damba ang ginawa nito sa matanda. Tumalsik si Lolo
at marahas na napasandal sa haligi ng kubo. Iko po! Hayop ka talaga, Malbar! Magbabayad ka! Papatayin kita! Nang makita ko ang pagbulagta ng matanda, umakyat ang dugo ko sa aking ulo. Hawak ang makapangyarihang punyal na may mutya ng kidlat. Ako naman ang sumugod. Isinaksak ko ang talim nito sa balikat ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang isang nakapangingilabot na sigaw at ungol. Ngunit imbis na umurong, mas lalong nagngit-ngit ang aswang. Iwinasiwas niya ang kanyang mahahabang kuko na animo ay patalim. Tinamaan ako sa braso at nag-iwan yun ng malalim na sugat. Bumulwak din ang sariwang dugo mula doon. Tumayo si Lolo Donato at hinataw ng itak ang muka ng halimaw. Saka siya umusal ng isang orasyon. Mula sa kanyang sugat, lumabas ang isang itim na usok. Para bang unti-unting natutunaw ang kanyang muka. Muli siyang umungol. Panay ang haplos niya sa bahaging yon. Nakita ko ang pagkakataong yon para talunin ang hayop. Agad akong lumundag at ibinaon ang aking kumikidlat na punyal nang sagad sa gitna ng dibdib nito. Sabay kaming natumba sa lupa. Ramdam ko ang mainit na dugo ng nilalang na yon sa aking kamay habang unti-unting nawawala ang bagsik sa kanyang mapulang mga mata. Dahan-dahan ang anyo ng halimaw ay nagsimulang magbago. Ang kulay nito ay bumalik na. Tapos yung mga kuko niya ay umikli at ang mukha niya ay dahan-dahang naging anyong tao. Nanlaki ang mga mata ko. Nabitiwan ko ang punyal nang makita ko ang muka ng taong nasaksak ko. Tatay Malbar! Ikaw! Ang taong yun ay ang tatay ni Delia. Ang taong minsan kong itinuring na pamilya. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Ngumiti ng mapait ang aswang at habang unti-unting nangihina, nabanggit niya ang pangalan ni Delia. Doon ko napagtanto na baka ako ang pinagbibintangan niya sa pagkamatay ni Delia, kaya minsan din niya akong tinarget para patayin. Wala po akong kinalaman sa pagkamatay ng anak nyo. Malinis ang konsensya ko. Wala nang rason para magsinungaling pa ako sa inyo. Patawad po kung nasaktan ko kayo. Hindi ko alam. Tumitig si Tatay Malbar sa akin. Wala na yung pula sa kanyang mga mata. Pero umiyak siya. Umungol din at parang may gustong sabihin. Pero hindi na siya makapagsalita dahil puro dugo na lang ang lumalabas sa kanyang bibig. Maya-maya pa ay dahan-dahang lumapit si Lolo Donato kay Tatay Malbar. Hinugot niya ng mabilis ang nakabaong punyal ng kidlat at saka muli itong ibinaon ng 3 beses. Magpahinga ka na, Malbar. Dito na magtatapos ang kasamaan mo. Nangisay ang katawan ng aswang hanggang sa tuluyang nawalan na ng buhay. Nang malagutan siya ng hininga, nagsimulang mag-apoy ang katawan niya dahil sa epekto yon ng mutya ng kidlat. Tahimik lang kaming nakamasid ni Lolo Donato habang unti-unting natutupok ang katawan nito. Sa loob ng ilang minuto, wala nang natira kundi isang tumpok ng itim na abo na agad na tinangay ng hangin. Tapos na, Rafael. Wala na ang aswang. Natulala ako sa sinabi ng matandang albularyo. Medyo mabigat ang loob ko, pero sa kabilang banda, naramdaman ko na parang nakalaya na rin ako. Wala nang aswang, nagagambala pa sa akin. Lumabas si Alia mula sa kubo.
Naglakad siya papalapit sa akin. Lo, may sugat po siya. Gamutin na natin bago pa kumalat ang lason sa katawan niya. Doon ko lang naramdaman ang matinding hapdi sa aking braso. Maitim ang dugon lumalabas sa kalmot ng aswang. Agad akong inakay ng maglolo, papasok sa loob ng kubo. Pinaupo ako ni Lolo Donato sa saig, habang si Halia naman ay kumuha ng mainit na tubig at malinis na tela. Kumuha ang matanda ng isang banga na may lamang dinurog na mga dahon at ugat na may matapang na amoy. Tiisin mo ang apde, iyo. Kung hindi natin tumaalis, maaari kang mamatay. Ipinahid niya ang gamot sa aking sugat. Parang binuhusan ng kumukulong tubig ang balat ko sa tindi ng hapdi. Napakapit ako ng maigpit sa gilid ng upuan, habang si Halia naman ay hinawakan ang isa kong kamay upang bigyan ako ng lakas ng loob. Huminga ka ng malalim. Malalampasan mo rin ito. Ilang sandali pa, ang itim na dugo ay napalitan na ng kulay pula. Tanda yun na nawala na ang lason sa katawan ko. Agad na hinugasan ng malinis na tubig ni Halia ang sugat ko, saka ito binalot ng malinis na tela. Ligtas ka na, Rafael. Ang kailangan mo nalang gawin ngayon ay mahabang pahinga para bumalik na ang lakas mo. Salamat po. Maraming salamat po talaga sa lahat, Lolo Donato. Samantala, halos 1 linggo ang hinintay ko bago muling gumaling ang aking mga sugat. Nabawi ko na din ang aking lakas. Doon na ako nagpaalam kay Lolo Donato at kay Halia. Kailangan ko na pong umuwi, Lolo Donato. Talaga bang hindi ka na mapipigilan, iyo? Ngumiti ako. Sa totoo lang ay ayoko pa sana. Kasi napalapit na din ang loob ko sa kanila. Pero kailangan kong umalis para malaman kung ano ang nangyari sa kaibigan kong si Gani. Kailangan ko na po talagang umuwi. May mga importanteng bagay po akong dapat gawin. Ganun ba? Eh di sige, iyo. Kung yan ang pasya mo. Pero bago ko umuwi, may gusto pa sana akong hilingin sa'yo. Isang mahalagang bagay. Ano po yun, Lolo Donato? Sabihin niyo lang po sa akin at gagawin ko. Gusto kong umuwi ka sa inyo sa probinsya. Puntahan mo nanay mo. Humingi ka ng tawad sa kanya. Ho? Teka, sandali. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa amin ng nanay ko? Rafael. Isa akong albularyo. Pero hindi lang ako basta manggagamot. May kakayahan akong makita at maramdaman ang bigat na dala ng isang tao. Alam ko, nakita ko kung ano ang sitwasyon nyo. Pero Lolo Donato, galit po sa akin ng nanay ko eh. Mangyaring itinakwil ko po siya. Baka hindi niya ako mapatawad sa mga nagawa ko. Walang magulang na kayang tiisin ang kanyang anak. Sige na, umuwi ka na. At para masiguro na uuwi ka sa magulang mo, sasamahan ka ni Halia. Po? Sasama si Halia? Naku, Lo, nakakahiya naman po. Bakit, Rafael? Ikinahihiya mo ba ako? Ha? Hindi, no. Hindi ganun ang ibig ko sabihin, Halia. Eh ano? Nakakahiya kasi sa'yo eh. Malayo yun sa amin, Halia. Maaabala lang kita. Ano ka ba? Ayos lang sa akin yun. Sa ilang taon na naging bulag ako, gusto ko din makakita ng ibang lugar. Kaya hayaan mo na akong sumama sa'yo. Siguradong magiging masaya ako sa mga tanawin na makikita ko.
Wala na akong nagawa kundi ang pumayag. Matapos ang ilang paghahanda, nagpaalam na kami ng maayos kay Lolo. Bumiyahe na kami hanggang sa narating namin ang aming munting baryo sa probinsya. Nang makarating ako sa bahay, agad kong nakita si Nanay. Nakaupo siya sa upuan na nasa ilalim ng punong mangga. Doon ko nakita ang tunay niyang kalagayan. Bulag na si Nanay Ansing. Sige na. Lapitan mo na ang nanay mo. Dahan-dahan akong humakbang. Narinig ni Nanay ang kaluskos ng mga yabag ko. Sino yan? Sinong nariyan? Nay? Nay, ako to si Rafael. Rafael, anak? Rafael? Ikaw ba talaga yan, anak? Mabilis akong lumapit at lumuhod sa harap niya. Nay! Nay, patawarin niyo ako, Nay! Patawarin niyo po ako kung naging masama akong anak. Patawad po kung ngayon lang ako bumalik. Anak Rafael, wala na yon. Matagal na kitang pinatawad. Mabuti tumuwi ka na. Pasensya ka na rin. Hindi na kami nakapunta sa inyo nung dumating ka. Kasi inatake ako. At itong mga mata ko ang naapektuhan. Niyakap ko si Nanay at umiyak ako ng umiyak. Lumapit si Aliyah sa amin at may inabot sa aking maliit na bote na may lamang langis. Kaya ako'y pinasama ni Lolo ay dahil dito. Ano yan, Aliyah? Yan yung tira sa gamot na ginamit mo sa akin. Sabi ni Lolo bago tayo umalis, gamitin mo raw to sa nanay mo. Baka sakaling makatulong para makakita siya muli. Ha? Alam din ni Lolo mo ang kalagayan ng nanay ko? Oo. Ano ka ba? Huwag ka nga magtaka kay Lolo. Matanda na yon, pero maraming alam. Maski hindi ka magsalita. Kinuha ko ang gamot at sinimulang gamutin si Nanay. Maingat kong ipinahay dito sa kanyang mata, sa noo at sa sentido. Hinilit ko ng dahan-dahan habang nagdarasal na sana ay gumana rin ito sa kanya. Para na rin akong isang albularyo ng mga sandaling yon. O baka nga, isang tunay ng albularyo. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting iminulat ni Nanay ang kanyang mga mata. Anak! Anak! Nakikita na kita! Muli kaming napaiyak sa tuwa. Pero biglang lumiwanag ang aura ni Nanay nang mapansin niya si Aliyah na nakatayo sa tabi ko. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang ganda naman ng dalagang ito. Siya na ba ang bago mong partner? Siya na ba ang asawa mo? Napanganga ako sa tanong na yun ni Nanay. Si Aliyah naman ay bahagyang namula at napangiti na lang sa hiya. Nay, ano ka ba? Hindi po. Siya po si Aliyah at hindi na ako pinatapos ni Nanay sa sasabihin ko. Bigla niyang niyakap si Aliyah ng maigpit. Napakaganda mo, Iha. At sigurado kong mabait ka. Rafael, tawagin mo ang tatay mo sa loob at ipakilala mo sa kanya ang bago naming manugang. Nay! Teka, Nay! Tawagin mo ng tatay mo. Sige na. Halika na nga, Iha. Tara na sa loob. Ipapakilala kita sa asawa ko. Tapos ay magluluto tayo ng masarap na tanghalian. Hinila na ni Nanay si Aliyah papasok sa bahay. Naiwan ako nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Nakangiti habang pinanonood ko silang dalawa. Hindi naman na itinama ni Aliyah ang akala ng mga magulang ko. Kaya ang alam talaga nila, kami talaga
ni Aliyah. Makalipas ang isang araw, nagpaalam na kaming dalawa. Inihatid ko si Aliyah sa lolo niya at nagpasalamat ng sobra-sobra, lalo na kay Lolo Donato, ang mahusay na albularyo na tumulong sa akin. Matapos yun, ay nagpaalam na ako sa kanila. Umuwi ako kina Gani para alamin kung ano ang nangyari sa kanya. Nang makausap ko ang asawa niya, nalaman kong hindi pala nakaligtas si Gani. Sabi ng asawa niya, head trauma ang ikinamatay ni Gani dahil sa aksidente. Sobra akong nalungkot sa balitang yon. Ilang linggo din o buwan din akong nagluksa dahil sa pagkamatay ng aking nag-iisa at tapat na kaibigan. Samantala, pagkatapos ng ilang taon, kami pala ni Aliyah din ang nagkatuluyan. Nang naayos ko na ang buhay ko, bumalik ako sa kanila at niligawan siya. Hindi naman ako nabigo. Nakuha ko ang basbas ni Lolo Donato. Nang mapangasawa ko siya, doon din kami tumira. Hindi ko inilayo si Aliyah sa kanyang lolo. Samantala, kay nanay naman, yung kapatid ko na nag-asawa rin ay doon naman nakatira sa bahay. Siya ang tumingin at nag-alaga kina nanay at tatay. Samantala, sa paglipas ng panahon, habang nasa poder kami ni Lolo Donato, sinimulan niyang turuan ako kung paano manggamot. Isinali niya sa akin ang lahat ng kanyang nalalaman. At bago siya tuluyang namahinga dahil sa katandaan, ipinamana niya sa akin ang kanyang mga agimat at mga ibang mutya. Sabi niya, gamitin ko daw ito para maprotektahan ang mga taong walang kalaban-laban sa puwersa ng kadiliman, lalong-lalo na sa mga aswang. Ako na ang pumalit sa kanyang tungkulin. Sa ngayon, ako ang kinikilalang albularyo dito sa lugar namin. Kasama ko si Aliyah at katuwang ko siya sa panggagamot at pagtulong sa mga taong nangangailangan ng tulong namin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, at sana ay marami kayong natutunan na magagandang aral. Pagpalain kayo nawa ng Diyos na may kapal.